Ang Leatherman Rev ay isa sa mga bestseller ng Leatherman. Actually, ito ano to ito yung tinatawag nila na isa sa mga basic multi-pliers tool nila. So, ito, nilaunch ng Leatherman noong year 2015. Ang mga kategorya nito nasa ano to nasa level ito nung Leatherman Sidekick and Leatherman Wingman. So ito yung pinaka-affordable actually dun sa tatlo, itong Leatherman Rev. And pagdating sa quality, wala namang kinaiba ito sa kahit mamahaling Leatherman. Yun pa rin kasi alam naman natin na pag Leatherman, talagang ibang klase yung quality nila Talagang hinuhusayan nila, kumbaga ginalingan nila, lagi nilang ginagalingan. Well, itong Leatherman na to, mga ilang taon na rin sa akin to Hindi ako nagkakamali, siguro, if I remember correctly, around 7 or 8 years na sa akin itong Leatherman Rev na ito. And tingnan natin kung anong meron dito. Well, unang-una, pag makikita mo, no, kagaya na binanggit ko kanina, yung quality niya, no, talagang maganda. Araw-araw, halos dala-dala ko to, nasa pouch ko, nasa bag ko. Kasi hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin ng pliers or cutter or screwdriver. So, very handy siya. Hindi naman kasi siya kalakihan Unang-una, tingnan niyo yung size. Maliit lang. Tapos, hindi naman siya makapal, manipis lang. Madaling dalhin. Hindi rin naman siya ganun kabigat. Ngayon, ito pala, it came in with this with this pocket side clip. Dito na nakakabit yan sa lugar na to. Pero I opted na tanggalin na lang siya para maging less bulky siya. And it also came in with pouch. Ngayon, dahil hindi ko naman ito dinadala sa aking pocket, kaya hindi ko kailangan itong side clip. Pero okay siya na Leatherman provided it with a side clip. Kasi kung kailangan mo, pwede mong ikabit. So, dito sa tool na to, ang ang isang accessible tool dito na hindi mo siya kailangan buksan itong multiplier tool na to, itong kanyang knife yan. So ito may liner lock, ayun yung liner lock para hindi siya babalik, hindi ka ma-aksidente na habang may ginagawa ka, nakahawa ka dito, baka biglang bumalik, mahihiwa ka. So yun. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, medyo matagal na sa akin ito. 7 or 8 years old na sa akin to. And ever since na nabili ko to, hindi ko pa nahahasa ito. At hanggang ngayon, matalim pa rin. Hindi naman extensive ang gamit nito, no? Hindi naman palaging ginagamit. Pero pag nasa labas ka kasi, minsan kailangan mo ng knife na panghiwa ng kalamansi, panghiwa ng prutas, panghiwa ng tali. Yun naman yung mga gamit niya. Ngayon, dahil okay naman yung ginamit nilang metal dito, hanggang ngayon, okay pa. Nag-hold pa yung edge niya, matalim pa siya. So, actually, sa Leatherman Rev, ito lang yung tool na ma-access mo from the outside. Kasi lahat, kailangan mo na siyang buksan para makuha mo yung ibang tool. Siyempre, pag binuksan mo to, ang unang bubungan sa'yo, itong pliers, no? Yan. So, ito ay needle nose plier. Tapos, meron siyang kasamang cutter and hard cutter. Yun, no? Yung merong kurba na yun. That's a hard cutter. Pag medyo makapal yung puputulin mo na alambre o bakal, doon mo ilalagay. Hindi siya replaceable. Yung talim, kasi ang uso ngayon yung mga nare-replace yung talim Pero ito hindi. Pero nagamit ko na rin to. Marami na rin ako naputol na alambre dito. And I can say na durable siya. Yan. So, what else? Well, ito. Meron siyang screwdriver na flat. Meron siyang Phillips na screwdriver. And sa kabila, meron siyang this is a can opener, and then ito screwdriver din to na maliit, and at the same time meron kang ruler. Sa kabila, pag binaliktad mo, meron kang file. Tapos ito, package opener ito
Oh, yung talim nandoon, no, para pag meron kang bubuksan na package, normally naka-packing tape yun eh. So, ang gagawin mo, igaganon mo siya. Itong mga tools na to na nandito, non-locking siya. Ganon din yung mga screwdrivers dito. Meaning, pag ginanon mo, mahigpit lang siya, pero wala siyang lock eh. Oh, wala siyang lock. Pwede mo siyang ganonin. Okay lang, kasi ang pinaka-importante naman talaga na may lock, itong knife, para hindi ka nga maaksidente. Yan. Bakit ba na-invento itong Leatherman? Well, kasi yung founder nito, si Timothy Leatherman, nagpunta sa Europe nung araw. And then, bumili siya ng multi-tool na hindi pliers based kasi hindi pa naman na-invento nung panahon na yun dahil si Timothy Leatherman nga nag-invento ng ganitong klaseng tool eh. Parang naano siya, na-frustrate siya na hindi niya ma-repair yung kotse na luma na kanilang nirenta doon sa Europe. At saka yung mga hotel na may mga sira, yung mga faucet, ganyan. Hindi niya ma-repair kasi nga walang pliers. So pag uwi niya sa US, nag-design siya ng multi-tool na pliers base. And of course, the rest is history. So ito yun, ano? So dun sa mga bago lang sa multi-tool o nagbabalak pa lang na bumili ng multi-tool na pliers based, ito yung pinakamahusay na mabibili ninyo. Kasi number one naman talaga ang Leatherman eh. Ito yung pinakamagandang quality na mabibili nyo. Pinaka-affordable. No? Although, of course, no, merong mas mura dito. Pero sa ibang brand. Ang sinasabi ko dito, if you want the original, if you want the best, if you want Leatherman, ito yung pinakamura na mabibili mo. And hindi ka naman bibiguin. Hindi ganun karami yung tools niya, hindi kagaya nung let's say Leatherman Wave, Leatherman Surge, or iba pang modelo nila. Pero what it has is enough, more than enough actually. Kung para sa everyday na pangangailangan na lalo na kung nasa city ka lang. So that's it. Leatherman Red.